1.2 billion pesos. Last 2018, the Special Anti-Graft Sandigan Court convicted Imelda Marcos to serve 6 to 11 years in prison for each of the 7 counts of violating an anti-corruption law when she... So 6, ilang taon bali yun? Ilang taon, no? Ilang taon yun? $1 million ito, or approximately 1.2 billion pesos. Last 2018, the Special Anti-Graft Sandigan Court convicted Imelda Marcos to serve 6 to 11 years in prison for each of the 7 counts of violating an anti-corruption. So 11 years in prison sa 7 counts. So 11 years times 7, 77 years dapat makukulong itong matandang to. Kaya lang mga kareaksyon, hindi po siya pinakulong ng Pangulong Duterte dahil siya nga matanda na at saka pagrespeto sa isang magnanakaw. Anong ginawa nila sa Pangulong Duterte? Pinadala sa dahig. At ngayon talagang idinidin si BP Sara ang mga walang hiya. Talagang nuknukan sila ng kawalang-hiyahan. Nuknukan sila ng kaanimalan. Law when she illegally funneled about $200 million to Swiss foundations in the 1970s. 1970 pa po yan, $200 million. $200 million 1970. Ang palitan ng dollar noon 5 pesos. Magkano na po ngayon yan mga kareaksyon yung inflationary? 6% per year na lang. Metropolitan Manila Governor. Ngunit siya ay nag-apila at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong. Sa tingin mo, saan nanggaling ang napakaraming alahas na ito ni Imelda Marcos? Tara pag-usapan natin yan sa comment section. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command, puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Naku po. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, yes, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Hanggang ako, mga Marcos! Walang hiyayan! Tarantado ka, Marcos! Ukinin na, Marcos! Naku mga kareaksyon na sinasabi natin. Si Boying Remulla mga kareaksyon patungkol po dun sa salin ni BP Sara Duterte ay para yatang umaayaw itong si Bongbong Marcos. Para yatang umaayaw po itong si Bersamin. Pero bago yan, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon ha. Kasi kasasabi ko lang mga kareaksyon, akala ko ba open sang salin ni na Bersamin. Para yatang ayaw po ata ni Bersamin na buksan ang salin ng lahat. Para yatang magbabanggaan si Bersamin tsaka itong si Remulla. Pero bago yan mga kareaksyon, bago po natin pasukin ng patungkol dyan sa salin, mga kareaksyon, pwede mo bang balikan muna natin yung pagtakas kung magkano at kung mag-bilyon-bilyon di umano ang itinakas ng mga alahas ni Imelda Marcos pero nasabat po ito mga kareaksyon. Ito balikan po natin mga kareaksyon ha. Pag-usapan natin mga kareaksyon yung salin. Umuo si BP Sara para yatang ayaw. Ayaw po ni Bongbong Marcos kasi pumapalag po itong si Bersamin. Sasabihin po niya mga kadahilanan ha, para yatang magbabangga si Bersamin tsaka itong si Remulla. Paulit-ulit na lang ako. Ito mga kareaksyon. On that fateful day in 1986, tumakas ang mga Marcos papuntang Hawaii. Dito nadiskubre ang infamous collection ng mga sapatos ni Imelda Marcos. Ngunit alam mo ba na ang presyo ng kanyang mga sapatos ay wala pa sa kalingkingan sa presyo ng nadiskubreng koleksyon ng kanyang mga alahas? Yan. Kayong mga dilawang pinklawang umaalingasaw, ayaw ninyong matanggal si Bongbong Marcos, kahit alam ninyong mga magnanakaw yan, okay lang sa inyo na pinamumunuan kayo ng isang bangag, magnanakaw at mambubudol, basta't wag lang iupo itong si Sara Duterte. Lalong-lalo na po yung Trillanes na yan. Sabi daw po ni Trillanes, hindi raw totoo na safe ang Davao, kasinungalingan daw yan. Pakinggan po natin mamaya ang katarantaduhan ni Trillanes ha. Alam po ninyo mga kareaksyon, kung kamag-anak ko si Trillanes, ikakahiya ko yan eh. Ikakahiya ko yan. Itatanggi ko na kamag-anak ko yan.
Ha? Kasi mga kareaksyon sa ginagawa po ni Trillanes, halatang halata na mayroon pong nagpapagalaw kay Trillanes. Mayroon pong kumikilos at kumokontrol kay Trillanes. Dahil ayaw po ni Trillanes na umupo itong si VP Sara Duterte, okay lang na himurin ng webpacks ni Bongbong Marcos. Pero akala po ni Bongbong Marcos meron siyang kakampi. Wala. Ayan si De Lima, nagrereklamo bakit pinawalang sala si Juan Ponce Enrile. Tsaka itong si Napoles. Di ba pinawalang sala sila? Di ba? At tsaka itong si Villanueva. Si Villanueva naman talagang idinawit. Pero dito mga kareaksyon, ituloy natin ito ha. Paano nakabili ng bilyong-bilyong halahas itong sina Romualdez Imelda at si Marcos Dictador Senior, mga kareaksyon ito ha, ito. Panoorin po natin panoorin natin mga kareaksyon para tuloy-tuloy na tayo. That fateful day in 1986, tumakas ang mga Marcos papuntang Hawaii. Dito na-discover ang infamous collection ng mga sapatos ni Imelda Marcos. Ngunit alam mo ba na ang presyo ng kanyang mga sapatos ay wala pa sa kalingkingan sa presyo ng na-discovereng koleksyon ng kanyang mga alahas? Spoiler alert, this jewelry ay aabot ng bilyong-bilyong piso. Sa video nito, pag-uusapan natin ang mga natagpuang koleksyon na alahas ni Imelda Marcos. Si Imelda Romualdez Marcos ang itinuturing na pinakatumatak na first lady sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga alahas ni Imelda Marcos ay binubuo ng 3 koleksyon: Hawaii Collections, Malacanang Collections, at Romeliotes Collection. Lahat ito ay nasamsam matapos ang pagbagsak ng Marcos regime noong 1986. Kasama sa koleksyon na to ang mga most expensive jewelries in the world and most luxurious brand tulad ng Bulgari, Van Cleef & Apparels, Cartier, at Bacalati. Mula sa mga tiara hanggang sa diamond encrusted bracelets, ang mga alahas na ito ay patuloy na kontrobersyal at nakatakdang i-auction upang mabawi ang bahagi ng ill-gotten wealth. So tara, isa-isahin natin ang lahat ng collections na ito, and let's start with the Malacanang collections. Noong mapatalsik ang Marcos family mula sa Malacanang dahil sa EDSA People Power Revolution noong February 25, 1986, naiwan nila ang napakaraming kayamanan. Ayon sa Sandigang Bayan noong 2017, ang halaga ng koleksyon na ito ay nasa $110,000 to $153,000 o nasa 6.1 million pesos hanggang sa 8.5 million pesos. Noon pa yan yung presyo po na yan noon pa, na ang palitan ng dollar 1:5. Ay, sa panahong yatang yan 1:1 ang dollar sa peso 1:1, 1:3, ganon. Kung 1:1, 1:5 na lang, 1:5 nung panahong yun, di ibig sabihin, napakamahal na ngayon yan. Di po ba mga kareaksyon? Aloha! Hawaii! Ito naman ang mga alahas na binitbit ng Marcos family nang tumakas sila papuntang Hawaii noong February 26, 1986. Kinumpiska ito ng US Customs sa Hickam Air Force Base at inisyal na na-appraise sa halagang $5 million to $10 million or 278 million pesos hanggang 556 million pesos. Ito namang Romeliotes Collection ay pinaka-konte pero pinakamahalaga. Meron itong 60 pieces na alahas. Hinarang ito sa Manila International Airport noong March 1, 1986 nang tangkain ng Greek national na si Demetrio Romeliotes na ipuslit palabas ito ng Pilipinas upang dalhin ito sa mga Marcos. Pero ano nga ba ang laman ng 3 koleksyon na ito? Tara, alamin natin. Pagdating sa tiara, nagmamay-ari si Imelda Marcos ng drop pearl Kukushnik tiara made in 1841 for Empress Alexandra Feodorovna in Russia. Meron din siyang pearl and diamond tiara set in silver and gold by the famous Catchpole and Williams. Meron din siyang Cartier diamond tiara valued at approximately 5.6 million pesos. Nagmamay-ari rin si Imelda ng ruby and pearl tiara set in silver and top in gold. Meron din si Imelda ng small diamond tiara. Saan nila kinuha lahat ng mga pinambili nila yan, Mga kurako talaga yan Guinness World of Record yan Bongbong Marcos. Wala silang pakiramdam. Wala silang pakiramdam na nanakawan nila ang taong bayan, nanakawan nila ang bansa nila, basta sila mayaman. Kahit na ang bansa Pilipinas ay talagang lublob at sadlak sa kahirapan, wala silang pakialam, wala silang pakiramdam. Para yata naka-anestisya ang kanilang puso't isip ang mga tao na ito sa walang kahihiyan yung naka-anestisya sila ng katakawan at korupsyon sa kanilang pag-iisip.
Pagdating naman sa diamond, nagmamayari si Imelda Marcos ng 25-carat Indian Grabe pink yan. diamond with an estimated worth of 280 million pesos. Noon pa yan. Yung ilalim na Noon pa yan, 280 million. Noon. ang basement ng bahay, puro ginto. Pagdating naman sa mga brooches, si Imelda Marcos ay merong large gray pearl surrounded by diamond. Naku. Meron din siyang feminine flower design. Andyan din ang sophisticated diamond brooch, emerald and diamond brooch, lucky theme brooch, and the most notable diamond and blue sapphire bow brooch that is pure Naku. diamond. Pagdating naman sa mga kwintas at singsing, nagmamayari si Imelda Marcos ng 35-carat sea green emerald and diamond necklace. Meron din siyang exotic diamond necklace with ruby embellishments. Andyan din ang opulent necklace with over 100 carats of yellow canary and pink diamond. Oo. Nagmamayari din si Imelda ng antique sapphire and diamond necklace made in 1880. And the most notable pieces are the Romeliotes by Van Cleef & Apparel and a Bacolati necklace with another set of ruby necklace, emerald diamond necklace, and emerald diamond opera Naku necklace. Yan ay iilan lamang sa mga alahas na nasa koleksyon ni Imelda Marcos. Kung babanggitin kasi natin lahat, aabutin tayo ng ilang oras dito. Pero ang tanong, magkano ang lahat ng estimated amount for all these jewelry collections? Well, mapapabuntong hininga ka na lang dahil tinatayang nasa $21 million ito or approximately 1.2 billion pesos. Last 20 Noon pa yan, 1.8 billion. Noon pa po mga kareaksyon. Pero ang ninakaw nila ngayon, panahong ito, 8 trillion dito sa flood control po. 18, the Special Anti-Graft Sandigan Court convicted Imelda Marcos to serve 6 to 11 years in prison for each of the 7 counts of violating an anti-corruption law when she illegally funneled about $200 million to Swiss Foundation in the 1970s as Metropolitan Manila Governor. Talagang ninakaw po nila mga kareaksyon, dinala nila dyan sa Swiss. Kaya nga ito convicted si Imelda Marcos hindi lang pinakulong ni Pangulong Duterte dahil matanda na, hindi na pinakulong. Walang hiya kaya talaga kayo. Una, pinalibing ang tatay ninyo sa libingan ng mga bayani. Hindi pinakulong ang nanay ninyo na guilty sa plunder. Plunder bang tawag dun? Ulitin natin. Alahas na nasa koleksyon ni Imelda Marcos. Kung babanggitin kasi natin lahat, aabutin tayo ng ilang oras dito. Pero ang tanong, magkano ang lahat ng estimated amount for all these jewelry collections? Well, mapapabuntong hininga ka na lang dahil tinatayang nasa $21 million ito or approximately 1.2 billion pesos. Last 2018, the Special Anti-Graft Sandigan Court convicted Imelda Marcos to serve 6 to 11 years in prison for each of the 7 counts of violating an anti-corruption law when she So 6, ilang taon bali yun? Ilang taon, no? Ilang taon yun? $1 million ito or approximately 1.2 billion pesos. Last 2018, the Special Anti-Graft Sandigan Court convicted Imelda Marcos to serve 6 to 11 years in prison for each of the 7 counts of violating an anti-corruption. So 11 years in prison sa 7 counts. So 11 years times 7, 77 years dapat makukulong itong matandang to. Kaya lang mga kareaksyon, hindi po siya pinakulong ng Pangulong Duterte dahil siya nga matanda na at saka pagrespeto sa isang magnanakaw. Anong ginawa nila sa Pangulong Duterte? Pinadala sa dahig. At ngayon talagang idinidin si BP Sara ang mga walang hiya. Talagang nuknukan sila ng kawalang-hiyahan. Nuknukan sila ng kaanimalan. Law when she illegally funneled about $200 million to Swiss Foundation in the 1970s. 1970 pa po yan, $200 million. $200 million 1970. Ang palitan ng dollar noon 5 pesos. Magkano na po ngayon yan mga kareaksyon yung inflationary? 6% per year na lang. Metropolitan Manila Governor. Ngunit siya ay nag-apila at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong. Sa tingin mo, saan nanggaling ang napakaraming alahas na ito ni Imelda Marcos? Tara pag-usapan natin yan sa comment section. And hopefully, makapag-usap tayo ng may respeto sa isa't isa. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa paggawa ng yung content. Napakaganda mga kareaksyon. Ito po ang usapan ngayon mga kareaksyon. Ito po ang usapan. Kailan makukulong si Imelda pag nasa ataul na? Itong mga walang hiyang mga Marcoses na to, lalong-lalo nito sa Bongbong Marcos na to, walang utang na loob. Wala pong utang na loob. Pinalibing na may dangal ang tatay, hindi pinakulong ang nanay, tinawag lang na bangag ni Pangulong Duterte at nagkukukin, itinapon sa Pangulong Duterte doon sa dahig ang isang hibang. Di ba mga kareaksyon?
Yung tungkol sa SALN, meron Ito, SALN naman, pag-usapan natin ang SALN mga kareaksyon. Itong si Bersamin pumalag sa SALN na gusto ni Remula. Malaki po ang problema ngayon. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita itong si Bersamin, ano? Nung nabanggit ang pangalan niya doon sa mahigit 2 bilyong pisong insertion. Bakit 2 bilyon lang ba o 3 bilyon? Hindi ko alam, basta bilyon-bilyong insertion na di umano ay sa Executive Department, Executive Secretary Office. Di ba? Ngayon lumutang na naman, kinabahan si Bersamin na baka pati yung kanyang SALN ay ilabas ni Remula. Di ba mga kareaksyon? Ito, pakinggan po natin mga kareaksyon ha. Ito mga to, ako ang tingin ko kay Remula kung sino nakupo yun ang sinasamba niya eh. Kaya mga kareaksyon, pag-upong ni BP Sara dito, malamang sa malamang talagang imbes na abulin si BP Sara, ang aabulin ni Remula itong si Bongbong Marcos. yung tungkol sa SALN, meron kami mga sinusunod na guidelines eh. Dahil kahit na sinabi doon sa konstitusyon na should be a public document, and we presume na a public document can always or should always be accessible to the public, we cannot just allow the indiscriminate freedom to access these SALNs. You must all take note that the SALN contains many details that might compromise the security safety of the public officials concerned. So our existing rules require any person who wants to access any SALN of any official should give a good reason. And then when I was in the Supreme Court, we observed that very carefully because there were so many requests that we felt that there should be some stricture imposed on the release of the SALNs of the justices and other members of the judiciary. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan eh. Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang bahay niya, ibang address, madali mong puntahan, madali mong which we did not like to happen. Now, that is probably going to be the same rule that we will adopt dito sa mga cabinet secretaries. You do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security. Naku mga kareaksyon, natatakot po itong si Bersamin na ipikita po ni Remula yung kanya SALN. Pakinggan po natin, tapos pakinggan po natin si Remula, yung gusto ni Remula mamaya ha. Kasi para yata nagkakaroon na po ng rigudon ha, dito sa administrasyon. Gusto po ni Remula ipakita yung SALN, gusto po ni Bersamin hindi pakita dahil may sinusunod daw silang rules mga kareaksyon. Parang iba na po yung nararamdaman ko ngayon. May tinatago ba? Bersamin, may tinatago? May tinatagong bilyon-bilyon? Tanong lang, Bersamin. And privacy. Wala namang problema kung legitimate yung rason and we are satisfied that it is for a legitimate reason that the SALN is required to be accessed. Bibigay namin yan with certain reductions. No? That's normally what is done. And we of course ask the declarant to confer with the declarant. So, ganun lang ang policy. Wala kaming denial of access, but we must control the access. Ibig sabihin, sir, by request sa cabinet? No, there should always be a request. Hindi pwedeng magsumulat ka na, ibigay na kaagad na. There are requirements that are to be stated there, the details. Purpose. The purpose must be legitimate kasi we do not like the SALN to be a weapon because that will deter service in the public sector. Nako! Paano yan, Remula? Ayaw ni Bersamin na ilabas ang SALN basta-basta. Nagbabanggaan po ngayon si Remula at saka itong si Bersamin. Isa pong dating Chief Justice na itinalaga ng Pangulong Duterte na ngayon kasama si Bersamin sa grupo ni Bangag. Ako, halimbawa, nakapag-retire na ako. Tapos merong gustong bumati ko sa akin. Huwag kang mag-retire. Hanggang sa libingan, dyan ka lang. Huwag kang magre-retire. Tuloy ang nakawan. Tuloy ang trabaho sa gobyerno. Sorry. Nadulas lang ang dila ko. Tuloy ang nakawan. Tuloy ang serbesyo mo sa taong bayan tsaka sa mga kagrupo mo dyan.
Mga sindikato ba kayo? Tanong lang. Gamitin nila yung ano ko. The wrong impression is brought against me. How can I defend? Wala ako. Hindi ko naman kayo kaibigan lahat eh. So for the benefit of the public lang, what counts as a legitimate request? Halimbawa, there is a pending case, no? I-request ng ombudsman or whoever is handling that case. And we consider the request as legitimate, if it is legitimate at all, na it will be used only for that purpose. Kasi karamihan na nagtatanong, yung mga outlets, media outlets, we do not know why they would require. Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Huwag nyo nang gamitin yung SALN na paraan na makapasok kayo sa mga detalye sa buhay ng isang ang objective kasi ng SALN sa konstitusyon sa ating mga batas is to have a means of control over the lifestyle of the public servant. Nako po. Walang SALN na nire-require sa private sector eh. So we have to protect also these applicants for public office or those, because we cannot get the quality people without a level of confidentiality extended to their personal details. Sir, sorry lang. Last na lang on this. Bakit nagsusuri ka? Para lang to, sorry to push to the point. Kung kanya member of the media na meron kami ginagawang storya na gusto po naming malaman kung connected to isang public official, kaya magre-request kami ng SALN dahil doon nakadetalye yung mga pag-aaral niya. Pwede ba yun, sir? Pwede siguro yan, but you have to justify that in your application. No? Nako po. Hindi one size fits all ito. It all depends on the situation in which you file the request, for which you file the request. If we are satisfied that you have a legitimate request and your need for the SALN is necessary, we do it. We release. Speaker Bojiti and other senators and congressmen have released their SALNs. Will the executive voluntarily? No, it's up to the individual declarants of the SALN. Kasi you must remember that the SALN is a sworn declaration. No? Pagka nag-release ka voluntarily, that's good. But you may have, some people have also reasons na hindi nila gustong ma-release. But we cannot go beyond that eh. We cannot say na, oy, dahil ginawa na ng mga kapwa nating public servants, gawin na rin natin. Hindi pwede yun. Nako. Ayaw po talaga niya, no? Ayaw po talaga ni Bersamin. Nako po. Yan ang sinasabi natin, mga kareaksyon. Ayaw talaga, ayaw. Tuloy. May kanya-kanyang, hindi pwedeng one size fits all. Sek, yung sinabi niyo po kanina na mga... Si Sara Duterte walang problema eh. Ito, unang nagreklamo si Bersamin. Diba? Wala nang problema kay Sara Duterte kung pusa ng SALN eh. Bakit nagre-reklamo ngayon ang Office of the Executive Secretary? Na by request yung SALN ng cabinet members, same din kay PBBM. Alam mo, si Presidente, napaka-open yan. No? Now, kayo, alam nyo na kung saan kayo magre-request ng mga SALN. The President, the Vice President, nagsusubmit sila ng SALN sa Ombudsman. Ang problema, mga kareaksyon, totoo kaya yung SALN na sinubmit nila. Yun ang sinasabi po ni Amy Marcos. Okay, walang problema kung may SALN, may SALN. Totoo kaya yung SALN na yan? That's what the law says. Kami, yung mga cabinet secretaries, they submit to the office of the executive, chief executive. So if you wanted to see the SALN of any cabinet secretary, you write a letter to us. Meron kaming rules dyan eh. You file a letter where you put there the justifications. I do not know kung meron kaming sinisingil na fee. Ano minimal lang yan. It's just to say na hindi libre yung ganun. Kasi lahat ng estudyante pwedeng humingi kung ganun. But... Nako.
Sinabihan na niya na merong bayad. Pag iningi mo yung SALN ni Bongbong Marcos, may bayad. Hindi libre yan. Kala ko ba freedom of information? Estudyante, baka may gumagamit sa kanila. Dahil anong malay nila dyan? Hindi namin minemeno sila, no? There may be legitimate reasons from their side to request for their research, etc. But sometimes you need to understand na i-justify mo yung kung bakit mo kailangan. May rules, no? Kasi yung mga iba, di ba, nagpo-mga Ito, dito naman tayo mga kareaksyon ha. Hindi tayo Hindi yan, mamaya. Mamaya po yan, mamaya. Ito ba yun ito? Hindi, tapos na yan. Sadali. Bukas si Vice President Sara Duterte sa plano ni Ombudsman Crispin Remulla na repasuhin ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ayon sa pangalawang Pangulo, mainam na pag-aralan ng Ombudsman ang dokumento at ipagpasadyos na lamang kung ano ang magiging resulta. Kasunod ito ng pahayag ni Remulla na magiging publicly accessible na ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Ayon kay Remulla, pag-aaralan niya ang reklamong isinampa laban kay Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education mula 2022 hanggang 2024. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pagpasadyos na lang daw kung anong gagawin bilang ombudsman, no, di ba? Huwag mo na silipin, tignan mo na. Okay lang kay VP Sara, pero kay Bersamin hindi mga kareaksyon. Di ba? Hindi tayo magtataka. Yun. Diba? Kung pagbalik ng taong ito, iba na ang kanyang tono. Sa tinagal-tagal po ng mga postponement na ito, di mo na alam kung sino-sino ang kumakausap sa kanila. Yun, yung BGC boys. Di ba mga kareaksyon? Pero hindi makakalusot yan kay Marcoleta mga kareaksyon. Susubukan nila lumusot kay Marcoleta, pero hindi makakalusot ang mga BGC boys na to. Kahit sino-sino pang Poncio Pilato ang nagipag-usap sa kanila, pag binalikan sila ni Marcoleta, nako. Hindi tayo magtataka. Diba? Kung pagbalik ng taong ito, iba na ang kanyang tono. Sa tinagal-tagal po ng mga postponement na ito, di mo na alam kung sino-sino ang kumakausap sa kanila. Kasi yung mga nagbabangkit ng mga pangalan dyan, kung ano man, between noon hanggang ngayon, ilan na ang kumausap dyan para kumbinsihin na magbago ka ng statement mo. At kami na ang bahalang tumulong sa iyo o sa iyong pamilya pag nagkataon. Nag-expose ng anomalyang ito, mahiya naman kayo, etc. bla bla bla, launching po ng isumbong sa Pangulo. At eto na sitwasyon, ang tanong dito is, paano mo ito ngayon tatapusin o paano mo ngayon ito makokontrol ang narratives nang hindi umabot sa inyo itong kontrobersyang ito? Paano? Mamaya po papaliwanag natin yan. Abangan. Oo, kasi itong ICI na ito lang po. Si Roberto Bernardo, yung USEC ng DPWH. Tandaan natin si Bryce Hernandez ang unang kumanta. Tumatanggi si Alcantara. Eventually si Alcantara, nag-execute ng affidavit, bagamat hindi pa rin po as in tell all, pero meron na siya binabanggit doon, pati yung scheme. And eventually, lumantad na po yung Bernardo, bagamat sinasabi niya na wala akong kinalaman kila Bernardo, at kila Alcantara at kay Hernandez na iyan, pero ito nalalaman ko. Oo, at may mga pinangalanan. Meron siya dito sinasabi, meron siyang personal knowledge. Yan ang kanyang ginamit sa kanyang affidavit. Okay, si Bernardo humarap in the Senate. Okay. And then, kung babalikan mo yung petsang nun, nung nabuo yung ICI, humarap siya ng isang beses lang sa ICI.
Ang iksi lang ng panahon ng kanya pagharap, hindi natin alam kung ano na pag-usapan. Ang sinasabi din daw po, ang press release ay babalik para magbigay pa ng kardagang statement at informasyon at ebidensya. Oo. Okay. Kailan babalik? Kung susuriin nyo yung kanyang affidavit, mga kapatid, doon po meron knowledge. At tinutukoy niya yung mga individual doon. So, meron siyang schedule na bumalik. May sakit daw. Yes. Hindi siya pinaharap. Okay. Dapat humarap siya today. Pero ang sabi po ng taga-ICI, ang kanilang spokesperson, may sakit daw ulit. He will not be coming because he is still sick. Yes, okay. And sabi hindi nila alam kung ano ang sakit. Yes. At hihintayin nila ang medical certificate. Tama. Yan ang sinasabi ni Mr. Osaka. Nako. Okay. Kailan ang kanyang balik? Inaasahan November 11 or 12. Yun ang sinasabi. November 11 pa. That's more than 3 weeks. Oo, muli daw siyang ipatatawag. Di tayo sure, baka kasi may sakit siya ulit. Yun! Kung may sakit man po, dapat natin bigyan po naman po ng compassion ang bawat isa po sa atin. Oo naman. Kung may sakit, di ho ba ang unang requirement kung ikaw ay talagang nag-iimbestiga, gusto mo malaman ang katotohanan dito, uunahin yung medical certificate bago yung approval? Oo. Wala pong medical certificate na inilalabas ng ICI at sinasabi, hihintayin pa nila yung medical certificate. Kung totoo na gusto ninyo talagang malaman dito ang katotohanan at sasabihin ng taong ito, pinapuntahan nyo ba ng mga doktor ninyo si Ginoong Bernardo? Mukhang walang ganon na nangyayari. So, between nung unang pagharap sa Senado, pagharap niya sa ICI, at yung mga postponement na ito, hindi ako magtataka kung pagbalik ni Bernardo, iba na ang kwento. Dito tayo sa totoo. Magbabago ang kwento? Ay, hindi ako magtataka, Ikapo. May mga posibleng hindi na madamay sa kwento. Baka may mga bagong pangalan sa kwento. Opo. Pero ako ay nagtataka kung paano to inalaw ng ICI. Yun. Ito, mas mahigpit pa sa mga eskwelahan. Sa school nga, hindi ka excuse pag wala kang medical certificate. Excuse letter. Diba? O, diba, ang problema mga kareaksyon, ang problema, talagang nililigtas po nila yung ICI na yan. Nililigtas yung dalawang magpinsan. Yung mastermind sa katarantaduan, si Tambaluslos, tsaka si Bangag. Yung excuse letter, pag sinabi mong may sakit, kailangan med-cert. Diyan sa inyo, okay lang kahit walang med-cert? So, kumbaga din po, kasi kung haharap itong si Bernardo at meron siyang mga sasabihin na karagdagang informasyon, and eventually kung mahasa publiko ang kanyang affidavit, muling pag-uusapan ng bayan ito at muli pong iinit ang issue na gusto nilang kontrolin. So feeling mo baka na gusto nilang kontrolin yung narratives dito na humupa ng humupa, hayaan natin yung system, yung proseso. Okay, huwag kayong mag-alala kasi umaandar ang sistema. And eventually po, ang importante, hindi na ito maulit. Mga ilang no-show up kaya bago siya lumabas ulit? Kasi pangatlong beses na to. So bakit ganito ang kaisipan? By the way, hindi ko kaisipan yun, ha? Kaisipan yun ni Erwin Ocana. Oo nga, na-i-text din sa iyo. Ba't ganito ang kaisipan? Kasi nga, bulag tayo sa ICI. Yun. Bulag tayo, hindi natin alam eh. Hindi ba? Kaya ang dami pong mga, kumbaga, there's a vacuum. Kung sa vacuum na yung pumapasok na ang kung anong-anong kaisipan. Hindi po ba? Kasi nga, hindi sila transparent. Yun. Okay? Kaya po, ganitong kaisipan. Kaya, ang sabi natin, okay boy, tama nga. Hindi tayo magtataka. Diba? Kung pagbalik ng taong ito, iba na ang kanyang tono. Yun. Sa tinagal-tagal po ng mga postponement na ito, di mo na alam kung sino-sino ang kumakausap sa kanila. Tama. Kasi yung mga nagbabangkit ng mga pangalan dyan, kung ano man. Between noon hanggang ngayon, ilan na ang kumausap dyan para kumbinsin na magbago ka ng statement mo. At kami na ang bahalang tumulong sa iyo o sa iyong pamilya pag nagkataon. Yun. Yan po mga kaibigan. Ang tawag ba dyan part of the system? Think about it. Dami mo agad na i-share na information.
question about Bernardo. Okay, sige. So mga kapatid, sandali po lamang. Meron po lamang tayong katanungan dito. Kapatid, ikaw ba'y office worker? Ikaw ba'y teacher? Stay-at-home parent? Parang si Boyet lang. Stay-at-home cook daw siya. Family breadwinner, senior citizen. Basta nga po't ordinaryong Pilipinong nagpapagal ngayon, hindi na po natin mababago yan. Yan ang sistema eh. Yan po ang ating patakaran. Yan po ang ating umiiral na batas. Okay? Pero pwede ka siguro magbago ng mga taong nangangasiwa sa pagpapatupad ng sistemang ito. Pero ngayon, may magagawa ba tayo sa mga nakalukod dyan? Bagamat ito nga po, at bago na itong ating ombudsman, tayo po naman tumatangkilik sa kanyang araw-araw po halos na pagpapaliwanag sa media at pagpapaliwanag din po ng prosesong dadaanan nito. So we have to give him the benefit of the doubt and the chance to prove ano po itong kanyang mga sinasabi. Nagagawa sila ng kaparaanan para mas bumilis po ito at maging solid ang mga kasong isasampa eventually sa Sandigan Bayan. Okay, ngayon mga kapatid, kahapon napakinggan ko yung press con ni Ombudsman Remulla. Nabanggit niya yung parking issue. Narinig mo? Meron siyang sinasabing parking. Dahil sa mga parking na yan, nagkaroon na po ng eventual dismissal ng mga kaso dahil sa inordinate delay. Ang katwiran ng mga nasasakdal, hindi nyo pinagkaloob sa amin yung due process as required by law na speedy trial sa mga nasasakdal. Pero sabi niya, ang nangyayari dyan, sila mismo ang nagpapatagal sa kaso. Okay. Inordinate delay, sinasadya. Parking. Ibig sabihin, kung narinig po ninyo yung katagang parking sa budget, di ba? Nung pinag-uusapan na po itong kontrobersya at skandalo sa korupsyon sa mga proyekto ng DPWH, yung mga proponents, may kanya-kanya silang nilalagay na budget sa bawat distrito outside of their district, or kung ikaw ay nasa itaas, no? Kung ikaw isang senador, maghahanap ka ng paglalaga ka na lalawigan o distrito, ipapark ko muna dyan yung pera. Meron ng appropriations, park lang yan. Pag park mo dyan, magbabayad ka ng toll. Hindi ba may toll? Oo. Kumbaga makikiraan ka sa hari ng lugar na iyon. Ilang porsyento? Di ba kanya nga? Hawak ko nga itong dalawang affidavit nitong si Alcantara at ni Bernardo. Pinag-aaralan ko ulit. Opo, maliban doon sa toll, mga kapatid, yun na nga po yun. Eventually, yung proponent... Sige, iubo mo muna bago ka bumirahe. Yung proponent... Naalala ko ng ano. Naalala ka ng mga proponents? Kasi daw akala nila dahil wala pang protesta, makakaligtaan mo rin sila. Ang hindi nila alam, pahingayin pa natin lalo. Dahil yung iba nananahimik na. So matapos ang parking sa mga distrito na po pwedeng paglagakan ng pondo nitong mga proponents na ito. Anyway. Parking sa budget. Meron din parking sa Hudikatura, particularly daw po dito nga sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan eventually. Ombudsman, pag naghain ng reklamo, dadaan sa counting proseso, patutulugin yung kaso. And then eventually, pupunta po ng hukuman para sabihin na yung ombudsman, tinulugan yung kaso namin. Para pwede na nila magamit yung inordinate delay. Or doon din po naman, mga kapatid, sa Sandigan Bayan. Ito hong nandidiyan, pag pinag-aralan nyo yung mga decision nila, mas marami po silang inakwit. Kaysa kinonvict. Kaysa na-convict. Yung na-convict, ito ho yung mga ang ninanakaw, sinasabing maliliit na halaga lang. Mga 80,000, ganyan. Anyway, so pagdating sa Sandigan Bayan, ganun din po nangyayari. Hindi na po inaasikaso, tinutulugan na hanggat sa lumamig yung issue, magkalimutan, at pagkatapos po niyan, meron ng desisyon pabor sa akusado. Kasi nga ang bayan, nakakalimutan na po yung balita at issue. Yung po ang sinasabi, sinasadya mismo yung delay. Ang ginamit nga na salita kahapon ni Ombudsman Remulla, sobrang nakakabahala ito. Sabi din niya, daming kapabayaan. Dapat may paraan para matukoy kung sino ang may
pananagutan. Doon sa parking. O, hindi lang sa parking, maging doon sa nangyaring inordinate delay. Okay. At sinasabi kasi niya na umabot na daw po sa 600 billion pesos ang nalugi po sa gobyerno dahil sa mga kasong na-dismiss sa korte. Nawindang yung mga press na nandoon sa kanyang press conference kahapon. Ang tanong nga nila, MB po ba yan? Billion? Oo, 600 billion pesos po. So, parking, delay, pagpapahupa. Kasi nga po, ito, sa oras na 6:25. Naku po, mga ka-reaction, sinasabi natin dyan Nagkukunwari lang yung mga yan, lalong-lalo na si Remula. Nagkukunwari lang yan. Yung anak mo, Remula, balik iyan mo, asikasuhin mo yung kaso. Talaga ba o totoo o hindi? Diba? My fellow citizens, Finance Secretary Ralph Recto's taxation plan is a fundamentally flawed system that will eventually destroy the economy. Firstly, the excessive burden on the middle class and lower income classes by value-added taxation prevents the majority of our population from being able to save excess funds to grow their income and elevate their financial status, and instead continues to enslave them with their regular wages. Never knowing true financial freedom, the VAT system must be decreased or abolished. Secondly, the lack of increased luxury taxes on non-essential purchases like watches, vehicles, planes, and jewelry further encourages the wealthy and corrupt to frivolously spend on superficial objects and stockpile excess unused residential property that is also not subjected to excess taxation. An increased luxury tax must be implemented. Lastly, the fact that all forms of the Philippine government's taxation is ultimately inconsequential due to the rampant corruption in our country has only increased under President Marcos, where citizens can expect their taxes to go to the pockets of corrupt politicians rather than projects in important sectors like health, education, and agriculture. Our taxes are being stolen, and we cannot expect justice under the Marcos administration. Yan na po sinasabi natin dyan, Puro tax. Tapos ang ginagawa po nila, puro nakaw. Bukas si Vice President Tapos na yan. So mga ka-reaction, pag-i-comment nga po sa comment section mga ka-reaction kung itong aksyon po ni Bersamin ay isang uri ng pangamba at nagkakaroon na po ng rigudon dyan sa kanilang opisina dahil po dito sa uncalculated risk na ginawa po ni Boying Remula na isasiwalat ang mga SALN. Para yatang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dyan sa opisina ng presidente tsaka ng ombudsman. At itong ombudsman naman walang ginawa kundi magpapreskon.